Hindi natin 'to natapos nung nakaraang Huwebes at balikan po natin. Actually, sinare ko rin po ito do'n sa praise team noong Sabado at muling isa pa natin napagbulay-bulay. Napakaimportante po noong point na gustong ipaunawa ni Pablo sa atin sa pamamagitan nitong kanyang panulat. Napakaimportante para sa akin, napakaimportante Galatians 4:19, "My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you." Once again, "My little children, for whom I am again in the anguish, I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you." Po, nawa ay pagpalain ng ating dakilang Diyos ang pagbubulay-bulay na gagawin natin sa mga salita niya, and loobin po niya na siya mismo ay mangusap sa atin, gawin niya pong rema, ito, spoken word sa ating mga puso, that it may have power sa ating mga buhay, kapatid. Amen? At amen na po. So yung pinaka gustong mangyari ni Pablo, sinusulatan niya po yung mga taga-Galacia, ay for Christ to be formed in them. No, for Christ to be formed in them. Actually, pag binasa mo po bandang taas dito, maiintindihan mo na itong dahilan ng pagsusulat niya na ito sa mga taga-Galacia is that itong mga taga-Galacia started living, going back, nandoon sila sa church, umattend sila, active sila, pero they started practicing again nung mga dati nilang pinapractice nung sila ay nasa ibang pananampalataya, pagan na pananampalataya. Ito yung Galacia, ito po ay Gentile church, So, hindi po ito Judaism po, pinanggalingan ito. Maaari pong may ilang mga Hudyo dito, na napaalis nung pinersecute sila, napunta ng Galacia, may ilan dito mga Hudyo. So, ang relihiyong pinanggalingan nitong ibang marahil ay yung Judaismo, pero maraming dito ay paganism yung kanilang relihiyon, sumasamba kay doon sa mga Greek gods, pwede po yung gano'n ng So, ang ginawa po ng mga to, nasa church sila, pero yung pinapractice nila yung pinapractice pa rin nila yung, pinractice nila ulit, Yun namang mga Hudyo marahil ay muling nananangan doon sa works, gumawa ng mabuti sa yung good works. So ito yung nilalament ni Pablo, sabi niya again, kaya sabi niya again. And ang gusto niya talagang mangyari dito sa mga mananampalataya na ito ng Galacia, ay yung effort na lahat ng ginagawa niyang effort, lahat ng pagpapagal na ginagawa niya is for Jesus Christ, for Christ to be formed in their lives. Mapatid, mahubog si Kristo sa kanilang mga buhay. Mahubog ang karakter ng Panginoong Sus, yung katangian niya, kapakumbabaan, yung mga karakter na pakikinabang natin, pag-ibig, pag umibig, kung gaano umibig si Kristo, ganun din tayo maging able to love, kapatid. Yun po yung dinadalangin ni Pablo na mahubog doon sa mga taga-Galacia. And habang binubulay-bulay po natin to, kapatid, this applies to us naman, kapatid, na nawa, si Pablo magsasalita sa atin, ang Diyos magsasalita sa atin, ang Panginoong Sus, lahat po ng ating ginagawa, na lahat ng ating natututunan, lahat ng ating naririnig, dito sa ating devotion, kung dito tayo nandito tayo lagi, at lahat po ng ating naririnig dito, ang ginagawa nito na pagmiministeryohan tayo ng Diyos, at si Kristo ay na-form sa atin. Sasabi natin, Pastor, ako po I am becoming more and more like Christ. Pwede ba yun? Yung aking karakter, nagiging mapagpakumbaba ako, nagiging mapagpasensya ako, yung siyam na bunga ng banal na espiritu, unti-unting nakikita sa akin, pag-ibig, kabaitan, So, sabi ko nga, madaling i-evaluate, madaling i-apply itong word na ito sa buhay natin. Ang tatanong lang natin sa sarili natin, dapat tinatanong natin ang sarili natin ito, gaano ako nagiging kamukha ng Panginoong Sus araw-araw?
Ako ba habang nagbabasa ng Bible, nagde-devotion, nakikinig dito sa devotion morning devotion namin, ano bang nangyayari sa akin? I am being formed. Am I being formed in the likeness of my Lord? Ano? Pero ang kapatid natin ano na kinumusta ko ang ano babalik siya pagka siya na yung better version ng kanyang sarili. No? Ang to become the best version of ourselves is yung lagi tayong nasa harapan ng ating dakilang Diyos, no? At we allow Him to influence us, yung ating buhay, nagpapaapekto tayo sa kanyang ano, kanyang salita, sa kanyang ministeryo sa buhay natin, no? So ilang mga bagay po na 'pag makikita natin dito sa katotohanan na ito, Christ being formed in us, ano. Number one po, natalakay natin 'tong number one na ito, nung nakaraang Huwebes, ay ang si Kristo mahubog sa atin, kapatid, is of course meron po tayong responsibility ano kapatid, to respond habang itong ginagawa ni Kristo sa buhay natin ay naranasan natin, to respond, ano. Ang absolute na response, kapatid, nasa atin pa din, ano. Hindi po pasusunurin ka, patatanguin ka ng Panginoong Diyos, ano, pasusunurin, hindi po, ano. Magsasalita lamang po ang Panginoong Diyos sa atin, and then tutugon pa rin tayo, nasa atin pa rin po tayo. Kaya po, nilikha po tayo ng Panginoong Diyos na meron po tayong absolute self-determination, ano. Atin po yun. Kung hindi ka man lumalago, kapatid, ngayon, no, it's it is us, no. Kung hindi po tayo nagiging kawangis ng Panginoong Hesus, wala pong kinalaman ng Panginoong Hesus dan hindi po yan, kasi naman ang Panginoong Hesus, wala namang ginagawa sa buhay ko, hindi po. May ginagawa ang Panginoon sa atin, hindi lang tayo sasabi ng yes, hindi lang tayo tumutugon, no. Pinipili nating sumunod sa ibang bagay, pinipili nating sundin yung ating laman, no, sa halip na pakinggan ng ating Diyos. Ano, may responsibility natin, pero kapatid, ano, ito po ay God-assigned responsibility for someone, no. Kaya dito sa binasa natin, ito ay God-assigned responsibility para kay Pablo. Siya po yung nagsulat ng aklat na ito, at sulat niya po ito sa mga taga-Galacia. Sinasabi niya sa mga taga-Galacia, alam niyo, I am in anguish again. No? Sasabihin ng mga taga-Galacia, bakit ka naman in anguish? Ano? Bakit ka naman in anguish? Dahil lang kami ay ano, dahil kami ay hindi kami nagiging kahawig ng Panginoong Hesus, dahil hindi nahuhubog sa amin yung katangian ng Panginoong Hesus, dahil hindi kami nagiging mapagpakumbaba, mapagmahal, hindi kami lumalago, ano, sa aming buhay spiritual. Bakit ano, ano sa iyo yun? Sasabihin ng mga taga-Galacia, ano, no? So ang maliwanag na maliwanag, mababasa po natin sa talata na ito, ano, si Pablo, sinasabi niya sa mga taga-Galacia, responsibility ko, no, aking ina-assign sa akin ng Panginoong Diyos, trabahuhin ang inyong paglago. No, ito po ang design ng Diyos. Ano, sa ayon sa gusto natin, ito po ang design ng Panginoong Diyos sa atin. No, God will put someone to oversee ng ating buhay spiritual. Unless, kapatid, at pag tayo ay napaka-unteachable na tao, pagka tayo ay napaka unleadable ba? Unmoldable, o ganung salita. Kapatid, no? Unsubmissive, ano? Yung ayaw natin na may taong naglo-lord over us, ayaw natin na may tao na nagtutuwid sa atin, nag-o-oversee ng ating buhay. Ano, minsan kasi itong tao na ilagay sa atin ng Diyos, ano, ay minsan ano, pati family, pati emotional, mga issue sa buhay natin, no. Anyhow na alam niya makakatulong siya sa iyo, alam niya na kailangan niyang makialam sa iyo, no. Amen. Umpisahan nating tanggapin, kapatid, ano, na merong tao inilagay ng Diyos sa akin na maging responsable ng aking kalalagayang spiritual. Minsan, pati pa kalalagayang emosyonal, kalalagayang pamilya. Ano?
pagka medyo troublesome yung buhay ko sa pamilya ko, nag-aaway lagi kami ng mag-asawa, maghihiwalay na kami ng mag-asawa, ano, itong tao na 'to, pupuwede ko 'tong lapitan. Itong tao na ito ay gagamitin ng Panginoong Diyos para iayos kami. Yung kagabi ay o kahapon, maghapon ano, ako'y busy and pag-uwi ko galing ng Bulacan, hatid ko si Jack, ay may sinundo naman akong pastor. May sinundo akong pastor na hindi hindi alam pumunta ng Punta Santa Ana ano, kasi doon ang meeting namin kahapon at at nag-assign ako ng lugar na magmi-meet kami do'n sa may Makati, ano, sa may hindi alam. So, nagkasali-salisi kami, balik ako ng Punta dahil meeting na, 2:00 na, wala pa rin siya doon. Then, binalikan ko naman siya ng Pioneer. Sabi ko, "Punta ka na lang ng Pioneer." Balik naman ako ng Pioneer. And all along ano, may nagme-message sa akin. Sabi sa akin, "Puwede ba akong tumawag? Puwede ba akong tumawag?" At sabi ko, "Bakit?" "Manghihingi lang po ako ng payo ano, dahil, gusto ng hiwalayan yung kanyang asawa." Sabing gano'n. Sabi ko, "Hindi puwede. Nasa meeting ako, nasa kalagitnaan ako ng meeting, mamayang 6:00. Ang problema pagkatapos naman ng meeting labas naman ako didiretso naman ako ng Bulacan, susunduin ko naman si Jack." Kaya hindi na nakatawag sa akin yung tao na na asawa ng pastor 'no, asawa siya ng pastor at makikipaghiwalay na dun sa pastor at dahil may problema. Hindi sa may at least ano, 'tong tao na 'to ay iniisip niya na, "Oh, etong tao na 'to makakatulong sa amin." Parang gano'n tayo mga kapatid. God has assigned someone to oversee ng ating buhay. 'Pag hindi po tayo tao ano na, na, gusto at okey lang na pinakikialaman ng buhay natin, magkakaproblema tayo sa design ng Diyos. Design po ng Panginoong Diyos ano na may tao po na mag-o-oversee sa atin. Sa atin dito sa church meron po tayong pastor, meron tayong diakonessa, meron tayong mga board member ano, kahit po sino diyan sa chairman natin minsan puwede po kayong tumawag ano, yung ating board members ano, Ate Olive, ating mga predikador ano, actually yung ating mga predikador ay ano po yan, mga associate pastor po natin yan, yung ating predikador, So po puwede po tayong tumawag diyan 'no. "O Ate Olive, puwede po bang pautang?" Mga Pera pala problema ano. Sasabihin sa'yo ni Ate Olive, "Punta ka kaya dito." Kapatid ano, minsan tanggapin natin 'yon kapatid. God has assigned someone na hindi po tayo nilagay ng Diyos na island ano kapatid, na iso-solve natin ang problema natin mag-isa. Kaya kinakailangan nating tanggapin na may taong makikialam ng buhay natin. Ayaw mo do'n, kapatid? 'No? Actually ako hinahanap ko 'yun, ano, gustong-gusto ko na ako kapag kami medyo kasi ang pastor kawawa, 'no? Ang pastor ay hindi mo alam kung kanino ka pupunta, eh. Kagaya nitong nung nagsabi nga sa akin, ano, yung pastor tumatawag din sa akin, no? Ay ang pastor kanino siya pupunta, kanino magsasabi? So, kailangan nating ihanda yung ating mga sarili doon kapatid, ano? Kailangan nating willing tayo na mag-submit. Kailangan meron po tayong tao na mapagkakatiwalaan natin ano, na ito bang cell leader natin, na-assign sa atin ng Diyos ano, kailangan nating magtiwala diyan. Tayo namang mga cell leader kapatid ano, ito naman pangalawa ang si Kristo ma-form sa buhay natin ano kapatid o mabuhay ng mga cell member natin, mga miyembro natin is an anguish of childbirth, sabi ni Pablo. And anguish again, an anguish of childbirth. Pagpapaguran mo po 'yan kapatid. Kinakailangan mong magtrabaho ng masigasig. Huwag kang mag-assume ano na, nagtuturo ka, ano, nagse-share ka, okey na sa kanila maano na sila ano, immediately o quickly, okey na yung ginagawa natin. Sabi po ni Pablo, it is an angus, it is the angus. Actually ano, yung ginamit yung salitang the, 'no?
para ibiin po yung kahalagahan nito. It is the anguish of childbirth. No, kapatid? Ang tulungan ang tao na mahubog si Kristo sa buhay nila, kapatid, hindi po yan walk in the park. No? Panahong mabigat po yan, kapatid. No? Responsibility po natin yan. At ang walang hanggan po yung trabaho na yan. Hanggang bumalik na po ang Panginoong Sus. Yan po ang makita ng Panginoong Diyos na ginagawa natin. Di ba? Sabi ng Panginoong Sus, ano? Bago sa umakyat, sabi niya, go and make disciple. Ano? Make these people my disciple. No? So, ang ibig po sabihin ng Panginoong Diyos, trabahuhin ninyo itong mga tao na ito. Huwag ninyong take for granted ang buhay spiritual ng mga tao na yan. Amin ba, mga kapatid? Ano? Kaya pagka yung ating cell member, unti-unting nawawala sa atin, hindi po nila kasalanan yun, No, maliban na lang talaga na masasabi mo sa harapan ng Diyos, Lord, I did everything po dyan, Lagi ko po yung kinukumusta, lagi po kaming may schedule ng gawain dyan, talaga namang ginagawa ko po lahat. Laging laman ang panalangin ko po tao na yan, Panginoong Diyos, pagharap natin sa Panginoon Diyos, nasa kaliwa yung disciple mo, ikaw nasa kanan, Sabihin sa'yo ng Diyos, well done, good and faithful servant, Pero kapag napabayaan natin yung mga tao na yan, pag napunta yan sa kaliwa, pagdating ng judgment day, tayo nasa kanan, yung cell member mo tatawag sa, hey, cell leader! Sabi mo siya. Tapos sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, ba't nasa kaliwa yun? Cell member mo yun, di ba? Pinatagubilin ko sa iyo na, ba't nasa kaliwa yun? Busy po ako. Lord, busy po ako. Napabayaan ko po yun. Gaganon tayo sa Diyos. Pwede mo ba siyang samahan doon sa kaliwa? Sasabihin sa'yo ng Diyos. Sabihin sa atin ng Diyos, pwede mo bang samahan yun doon sa kaliwa? Pinabayaan mo . Kapatid, paalala, kapatid. Una, kapatid, ipasakop ang ating sarili sa mga tao na ito na itinalaga ng Diyos. Gawin natin as much as possible po na pasakop po tayo sa mga tao na ito. Sundin po natin ang kanilang masayas. Bakit po? Bakit? Kasi responsible po sila sa ating mga buhay. Ang mga tao na ito, unless po na ito ay mga wolves in sheep's clothing. Kapag ang nailagay pala ng Diyos sa atin is wolf in sheep's clothing, malibang wolf in sheep's clothing, Kapatid, malibang ganun, ang intention ng mga tao na ito na ilagay ng Diyos sa atin ay mabuti. Sa ikabubuti po natin. So, pasako po tayo. Tayo namang mga cell leader, kapatid. Itong mga tao na ilagay ng Diyos sa atin, kapatid, ay responsibilidad natin. At ang trabaho po natin sa kanila, sabi ni Pablo, is para kang nanganganak. Para kang yung nasa bingit ng panganganak. Yung pangangakong mabigat po ito. Responsibility po ito, kapatid. Yung namang nagbubuntis, hindi naman pwede niya sabihin na ayoko ng bago isip ko, luluha na lang niya ng wala sa panahon yung ipinagbubuntis. Hindi. Oras na nalagay na sa kanyang sinapupunan yun, dadalahin na niya yun hanggang sa itong mahubog sa sinapupunan niya at iluluwa niya ito na fully formed, kapatid. Ganun po tayo, kapatid. Simula nang nilagay ng Diyos sa atin, itong mga tao na ito, nasa sinapupunan natin to. At iluluwa po natin ito, fully formed, si Jesus Christ sa kanilang mga buhay. Amen, kapatid. Isipin ulit, balikan sa isip, sino itong mga tao na ito na ilagay? Dalawa na nga lang, nawala pa, kapatid? Nilagay ng Diyos sa buhay mo, sa kamay mo, dalawa na nga lang, nawala pa. Sobrang nakakahiya sa Diyos. Tapos hingi tayo ng hingi, dalangin, Lord, bigyan mo po ako ng disciple. Sabi sa ng Diyos, dalawa, binigyan kita dalawa. Pinumpisahan ko dalawa, nilibing mo . Nilibing mo. Tapos pagbalik ko, sasabihin, Panginoon, alam ko namang hindi akin yan . Sa inyo po yun, disciple nyo po talaga yun . Pinadisciple nyo sa akin, baka mawala sa akin, nilibing ko. Ganun tayo sa Diyos. Pangatlo, kapatid, ito po ay greater pursuit than anything else. Dami nating pinupurso sa buhay natin. Ito lang po ang itatanong sa atin ng Diyos. Pagdating sa asan yung mga dinagay ko sa kamay mo? Asan yung mga pinadisciple ko sa iyo? Sabi sa atin ng Diyos.
Lord, saksi ka po, Panginoong Diyos. Masabi natin, Lord, saksi ka po, Panginoon. Every day I labor as if I was in childbirth to God for those people. I did everything. Hindi po matatogan kung gaano karaming beses akong na-Indian, gaano karaming pera na nagastos ko sa mga tao na yun. I did everything I could, O God. I pursued it like it is the greatest pursuit na aking magagawa, Panginoong Diyos. Pag masasabi natin yan sa Diyos, okay lang sa Diyos yun. Sasabi natin, well done, well done. No. Amin ba, mga kapatid? So I pray po, ang paalalahanan tayo, mga kapatid. Kung tayo ay hindi pa naman tayo sa leader, be a good cell member. Gawin mo lahat ng magagawa mo. Pasakop, pahubog ka dyan sa tao na inilagay sa'yo ng Diyos. It doesn't matter kung hindi ko po siya gusto eh. Wala tayong magagawa doon, kapatid. Baka nakita ng Diyos siya ang kailangan mo. Ano? Parang si Pedro, di ba? Sabi ng Panginoong Diyos, pagka papatanda ka na, pag magmamature ka na, may tao ilalagay sa'yo ng Diyos na ipagagawa niya yung hindi mo gusto. Kasi yun ang maturity natin. Tayo po ay